Hello guys, good morning sa lahat, no? So today is Saturday, May 24, 2025. So guys, kasalukuyan nandito kami ngayon sa Silang, no? At umaating kami ng Dalisay Family Day kasama yung mga wives at saka yung mga seafarers namin na currently on vacation. So guys, dito kami ngayon sa Waterscape Resort. Okay, so eto medyo nagkakasiyahan na sa ngayon at nagbigay lang ako ng short update sa inyo. At ito nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na kinakailangan rin pala guys sa buhay ng tao. Hindi lang puro sub-sub ka sa trabaho, kinakailangan bigyan mo rin yung time na meron kang outlet, no? Siguro kaya nagkakaroon ng yearly na tinatawag na Family Day ang Dalisay. So dito guys yung parang ma-energize mo yung katawan mo, sarili mo, at maiba-iba naman. So kasi guys, pag puro trabaho kahit saan naman yan, okay lang naman sa trabaho, pero kung subsuban tayo sa trabaho at hindi natin bibigyan ng chances yung sarili natin para mag-unwind, no? At kahit paminsan-minsan para nang sa ganun medyo ma-release naman yung tinatawag na mga tension o mga stress na ating nararanasan sa kasalukuyan, no? So guys, sa ngayon at maraming attendees, no? Marami kami mga attendees ngayon. At luckily may mga seaman kami guys na kasalukuyan nakabakasyon na nagkaroon ng pagkakataon sila guys na umaten, no? Kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kasi guys, yung family day namin, ito ay tinatawag na annually, ginagawa to, yearly. Ngayon may mga ilan na yung mga crew natin nakabakasyon, naka-onboard. So minsan dito rin kami nakikita-kita, no? Kasama yung mga mahal nila sa buhay. Kaya nga napakasaya kasi lahat din ng top management ay dumalo, no? Umaten sila. So although family day ngayon talaga, at ang ginawa nila, nagbigay sila ng sapat na oras, inilaan nila para ma-meet yung mga pamilya ng crew at mga crew na currently on vacation. So dito guys, actually dito mo may papakita o may papadama paano mo ma-strengthen yung good relationship ng bawat isa. Hindi lang naman through communication by phone, no? By chatting kayo o tinatawag na mga emails. So kinakailangan kasi ng face to face, no? Interaction. May tinatawag na gano'n kasi doon mo mapipil na yung kausap mo na andun yung pagpapahalaga mo despite na Sabado o weekend na ilalaan mo sa pamilya mo. So binibigyan mo sila ng chance na tapunan mo sila ng oras, no? At samahan mo sila sa ganitong pagkakataon. Kaya guys, medyo napakasaya na isipin na sa ganitong pamamaraan nagkakaroon kami ng pagtitipon para ipadama yung pagpapahalaga sa isa't isa guys. Kaya guys, kanina kung mapapansin nyo medyo wet pa yung hair ko kasi actually nagkaroon kami ng Zumba sa loob. Nag-hire sila ng Zumba instructor na kung saan, kasi kanina parang medyo walang energy. Yung MC namin ay nag-request, pina-stand up kami lahat. At ayun, nakaabang na pala yung Zumba instructor. Kaya halos na yung nasa loob ng event guys, talagang pinagpapawisan. Kaya nga kanina medyo umalis ako ron kasi grabe na yung pawis ko. At siyempre hindi ka naman pwede maging killjoy at hindi ka sasabay dun sa indayog na ginagawa nila. So bilang ako, pati nga yung presidente namin, presidente na yun talagang ipinapakita niya kung paano siya mag-participate. Kahit pinawisan siya ron sa event, sayaw siya ng sayaw. Kami naman, kahit medyo magkabila ang step namin ay talagang hindi namin masundan kasi
mas gamay nila yon, nandun pa rin kami kahit baligtad ang step namin, basta makabuo kami, makasama kami. So awa ng Diyos guys, talagang grabe pawis talaga namin. At ngayon hindi pa ako pumunta sa kanila, so until now medyo nagpapatanggal lang ako ng pawis, no? At namahinga muna ako. At eto guys, binibigyan ko kayo ng short vlog about dito sa kaganapan sa nangyayari ngayon, no? So guys, kung may mga chances kayo guys, etong tinatawag na Waterscape Resort, located lang to sa Silang, napakalapit. At kung kayo mag-unwind, kung kayo magkakaroon ng konting pagtitipon sa inyong pamilya, guys, pwede kayong pumunta rito guys. So mapapansin nyo, napaka-peaceful ng lugar. At napapalibutan sila ng mga tinatawag na mga puno, no? Mga puno at convenient talaga sa lahat guys. Parang marirepress ka rito. Kasi nga, ito yung tinatawag na malapit lang sa Manila, no? Guys, malapit lang to sa Manila. Kung saan mapapansin nyo yan, no? Ayan, yung tinatawag na Waterscape Resort. So, dito lang yan sa Silang. So, mga 2 to 3 hours drive lang, no? Kung manggagaling ka ng Manila, pero kung manggagaling ka ng Cavite, it takes around mga 2 hours o less than 2 hours nandirito ka na sa resort. So maganda, may pool. At mapapansin nyo guys, elevated siya, no? Ito may pataas, meron naman pababa. So talagang ginawan talaga ng ng plano. Napakaganda. At kumbaga relaxing lang guys. Dito makakapag-relax ka. Gawa nga ng malayo sa pollution, no? Kasi nga from main road, mga 2 kilometers pa away from the main road. So meaning to say, yung pollution talagang sadyang less, wala talaga. At dito guys, maririnig mo lang yung mga huni ng ibon, yung mga tinatawag na makikita mo nagliliparang mga ibon din. At iba't ibang klase ng halaman kung saan nakatanim dito. Saka guys, napakalilim ng lugar, gawa nga ito ay nababalutan ng kapunuan, no? Mga puno kung saan nagbibigay lilim, no? Sa tingkad ng init ng araw. Kaya guys, kung may pagkakataon kayo at may gagawin kayong event at hindi kayo mapapaya rito guys pag kayo ay nag-book, no? Nag-book kayo sa Waterscape Resort. So hindi naman siya expensive, kayang-kaya ng budget. At ang place niya talagang napakalapit. At the same time, yung area, ma-amaze ka sa area kasi na malaki siya, malaki guys. So may function room na tinatawag. At meron din mga area sa labas. Pwede kang mag-standby, pwede kayong mag-iyaw-iyaw, pwede kayong magluto-luto, no? Kaya guys, bisitahin nyo lang to. At ito naman ay mag-advance booking kayo nang sa ganon makita nyo naman at ma-refresh naman kayo, hindi puro trabaho ginagawa natin. So may mga time na bigyan din natin ng kasiyahan yung sarili natin guys. Katulad ng sinasabi ko, every week sa vlog ko, laging pinapatungkol ko yung tinatawag na health natin, no? Ang health kasi actually guys, ito yung nagbibigay sa atin ng yaman. Ibig sabihin yun, kung malakas ang pangangatawan mo, makakapagtrabaho ka ng tama, makakapag-function ka sa trabaho mo, no? Kumbaga, siyempre, puhunan mo katawan. Pero guys, kung halimbawang yung katawan natin, di natin binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga, no? Kasi nga, nasusubsub lagi tayo sa trabaho. At iniisip natin, trabaho lang ng trabaho.
So dumating sa punto parang very stressful na yung trabaho mo at ginapos ka na ng karamdaman. Kasi guys, pag ginapos ka na ng karamdaman, hindi mo na matitikman pa, no? Kumbaga, hindi mo na malalasap pa yung tinatawag na pag-unwind. Kasi nga, mahina na katawan natin. Ang feel natin, hindi tayo pwede mapagod, hindi tayo pwedeng lumayo o maglakad ng mahaba. So dito, mapapansin nyo at talagang napakaganda, no? At ma-amaze ka rin sa tinatawag na lugar niya. Kaya guys, what are you waiting for? Sabi nga nila. So, book now, sabi nga nila, no? Ano pang hinihintay nyo? Mag-book na kayo, parang ganon. Kaya guys, eto, iniikot-ikot ko lang dito sa bandang taas kung saan ito yung kinalalagyan ko sa ngayon. So guys, malawak siya, no? Malawak. So kung mapapansin nyo, yung pinaka center niya is yung pool. Tapos meron ring half court kung tawagin, no? Ayun yung half court. Pero yun nga guys, sabi ko nga sa inyo na subukan nyo lang yung sinasabi ko. Hindi ko naman pinopromote yung lugar. Kumbaga, ito yung lugar na nakita ko na napakalapit sa Maynila, na kung saan na pwede natin pasyalan, pwede natin arkilahin, no? At magpulong-pulong kayo mga pamilya kung saan may isagawa yung konting pagsasalo-salo. At dito mapapansin nyo guys, eto, at eto bumababa ako sa ngayon guys, no? Ayan. So mapapansin nyo yan guys, ayun yung pool. So ayan yung pool. Then eto, kung makikita nyo, eto bandang taas to guys, no? Eto bumababa ako sa ngayon. Kaya kung may mga chances kayo o pagkakataon na mag-unwind, so wag na kayo mag-atubili pa. Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa guys. Gamitin nyo na to. Gamitin nyo na yung Waterscape Resort na magbibigay sa inyo ng kaginawahan sa kaisipan. Dahil nga sa area, napaka-amazing yung area at yung lugar niya, no? Kaya guys, ay lamang sabi ko sa inyo, health is wealth, no? Minsan, although medyo, siyempre gagastos tayo, normal yun eh. Kaysa naman tayo gumastos sa tinatawag na sa hospital, no? Kasi pag halimbawa humina na tayo, puro tayo trabaho, puro tayo stress, dumating sa punto nagkasakit na tayo, wala na. Yung naiipon natin o yung pera natin na naitatabi, napupunta lang yan sa hospital. Unlike gumastos ka ng isang beses, medyo na-unwind ka, yung mga karamdaman o yung mga iniisip mo sa buhay, no? Kumbaga, nabibigyan ka ng tamang direktiba, nabibigyan ka ng tamang gabay sa iyong kaisipan, no? Kaya guys, eto, ini-encourage ko kayo na pumunta kayo rito, no? Subukan nyo lang, tignan nyo yung area, ano lang kayo, mag courtesy visit lang kayo, tignan nyo. Kung gusto nyo, ma-amaze kayo, di okay. Kung hindi naman, nasa sa inyo. Ang decision is always coming from yours, no? Hindi sa amin. Kumbaga, eto. So nakikita nyo yan. Yan yung lugar na yan. Kung saan yung function namin, no? Ando yung function namin. At eto guys, meron pa rin ditong billiard na tinatawag, no? Bilyaran. Kung saan, eto yung tinatawag na pwede kang unwind, no? So eto guys, so mapapansin nyo, eto yung bilyaran rito, yan. At kung saan magpalipas ang oras, pwede. Ito pala yung guys, no, yung kasama ko, ka-office mate ko to. Ito yung driver ng Dalisay. Ayan, medyo matagal na rin yan. Isa na rin sa matagal sa Dalisay yan. Trusted na rin yan sa amin, no? Kaya, ano masasabi mo sa Family Day ngayon?
Kung naman, maganda siya, maayos yung lugar, saka yung mga tao masasaya. Yes, oo. So, ano bang mahalaga sa'yo? Sabi nga nila, health is wealth, no? Yes, yes. Ngayon, kailangan ba ng katawan natin na minsan mag-unwind ba tayo? Kailangan. Oo. Kailangan niya sa ano natin, sa katawan natin, sa isip natin. Okay. Para pagbalik tayo sa trabaho, another ano na naman na tayo na ano, maayos ang trabaho natin na walang nangyayaring ano. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang puro lahat trabaho ang gagawin natin. So, bigyan naman natin ng pansin ang ating sarili para ma-unwind natin, ma-release yung mga stress na nararamdaman. Yes, tama. Okay. So, kung ikaw ang tatanungin sa sarili mo, okay lang ba sa'yo na once in a while o once a year na magkakaroon ng unwind na katulad na ganito? Actually, once in a year, but mas maganda siguro kung mga dalawang beses ang taon. Yun sa kanya, guys, narinig nyo twice a year. So meaning to say, talagang na-appreciate niya yung ganitong situation. Kasi actually, today is Saturday, so siyempre family day din talaga yan. So nandito kami para samahan yung mga seaman namin at asawa ng mga seaman dito sa ginagawang family day ng Dalisay. Kaya guys, silipin nyo, tignan nyo yung Waterscape Resort, no? Kung saan malapit lang rito sa Silang area, no? Kaya nga, eto ay hindi na kayo gagastos pa ng todo-todo. Yung sinasabi nga nila, lalayo pa kayo. Pero yung facilities, yung area, almost the same. O dito na lang tayo sa malapit, guys. Kasi eto, katulad ng binanggit ko kanina, eto yung mga tinatawag na yung area sa paligid niya, napakaraming puno. So meaning to say, hindi ka talaga mainitan, presko siya. Although mainit, normal naman yun, mainit. Pero yung init niya, binabalutan siya ng hangin. So meaning, may kasamang hangin kasi nga maraming puno na nakapalibot. Okay? So guys, sana lagi nyo kaming samahan. At sana lagi kayong tumangkilik sa aming short vlog. At naway maging maayos lahat, no? At dinadalangin namin ang aming mga crew na kung saan naka-onboard, nakabakasyon, na naway patnubayan. Especially sa mga naka-onboard, patnubayan ng kanilang paglalayag. At sa mga nakabakasyon naman, sana'y masaya silang kapiling ang kanilang mahal sa buhay, guys. No? So anyway guys, kamusta sa lahat? Shout out ako dyan kay Chief Engineer Bete. Chief, kung nandito ka lang, mas buo na ang tropa. Talagang nami-miss ka na rin ng tropa, Chief. Siguro pag nagkaroon ulit ng family day, pag may time ka, ma-invite ka namin. And ingat lagi, Chief. Maging maayos ang pangatawan. Bigyan ka pa ng mahabang buhay ng Panginoon. Maging masaya yung pamilya mo, Chief. At salamat sa mga natulungan mo, isa na rin ako ron. At dyan sa mga kaibigan ko on board, no? Pasensya na kayo kung bakit ko lagi nababangil si Captain Binjola. Actually, si Captain Binjola kasi sobra. Akalain mo, isang araw humihingi kami ng tinatawag na recommendation ng crew. Imagine, different time, no? Ibig sabihin yan, 12 midnight on board sa kanila, no? Kumbaga, midnight. Then sa amin ay mga around 11 o'clock AM. So nag-ask kami ng assistance to provide the current evaluation for promotion ng AB to third mate. Imagine guys, actually sabi niya, pre, alang-alang sa'yo. Gumising pa ako, tapusin ko lang yung inihingi mo. Yung promotion checklist, evaluation nito, ni Pinto, ibibigay ko. So, doon guys, wala akong nakita sa kanyang angas, wala akong nakita sa kanyang pagtanggi, o anumang tinatawag na pagkayamot, no? So, napansin ko talaga guys, iba-ibang klase talaga. Ibang klase. Hindi ko naman tinataas kasi kumpare ko, hindi ko siya tinataas. Alam ko marami rin mga kasamahan natin on board na ganun din sa kanila na hindi ko lang nababanggit yung pangalan. Kasi eto kasi malimit ako, tumatakbo kagad kay Captain Binjola pag may mga kailangan.
kung ano mga katanungan, nilalapit ko sa kanya, yung dagliang sagutan, nakukuha ko kagad galing sa kanya. Kaya nga, sabi ko, grabe ang tindi. Pati yung intention namin, guys, intention namin na replacement for chief officer, akalain mo anong oras na ron tinawagan namin siya kahapon. Pero talagang sinusubukan ko talaga si Parin Binjola kung magagalit siya, mayayamot siya. Alam mo, sabi niya sa akin, natuwa nga ako, pre, tumawag ka rito sa satellite, okay, tumawag ka rito dito banda sa cabin ko kasi dalawa yan ngayon hindi ko makontak yung isa, nakontak ko yung bridge. Sabi niya, pre, sandali, akyat ako, nakabrief na ako kasi natutulog na ako. Akalain mo yan, kapitan yan, hindi yan ultimo. So kumbaga, akalain mo paano niya i-treat, paano niya itrato yung request namin. Kasi may mga ibang kapitan talaga, kapag wala ka na sa oras tumawag, naku, baka makatikim kami ng ibang salita. Baka sabihin sa amin na, bukas na yan, tignan nyo yung oras. Magkakaiba tayo ng oras, hindi yung oras nyo ang nasusunod. Dapat tignan nyo yung oras dito sa barko. Maari kaming ganunin. Pero guys, grabe, si Captain Binjola. Yung kausapin mo sa messenger, kahit papungas-pungas ang mata, patulog pa lang, nakangiti pa rin. Sabi ko, grabe yung tao na to. Malupit, malupit. Siguro, kaya nga binibigyan siya ng magandang blessing ng Panginoon kasi andun sa kanya yung madali siya mag-adjust. Although, siyempre, tao rin yan, marunong magalit yan, pero madali niyang i-adjust yung sarili niya. I-change niya yung mood niya from bad to good mood. Ayun yung nakita ko sa kanya. Kaya, sabi ko, kahit siguro kung ako'y bata pa at bigyan ako ng chance na manakay, kahit 2 kontrata, kahit sabi natin 2 years pa, walang babaan, hindi ko bababaan yan, basta kasama ko lang yan. Kaya pre, salamat sa mga assistants na ibinigay mo sa amin. Lahat talaga, ina-appreciate namin. Pagbigay mo talaga ng evaluation doon saan mapupromote, alam ko talagang ikaw naman talaga gagabay dun Kasi alam ko, marami ka nang natulungan at napromote. At salamat din doon kay Chiefmate na kinausap mo, pinaliwanagan mo. Although, naunawaan ko na meron siyang tinatawag na financial na pangangailangan. Na kung saan kailangan niyang manatili sa barko o mag-stay until China. So, ayun, i-discuss natin yan. At hopefully, ito'y payagan kasi hindi pa naman siya tapos ng kontrata. So malawak naman ang kaisipan ng management tungkol dyan, pre. Kaya maraming salamat at saludo ko sa iyo. Pati sa mga onboard natin dyan, no? Pasensya na at di ko kayo nababanggit pero alam ko marami rin tao na may busilak ang damdamin. Mga kapitan, mga officers natin, rating, sana maging maayos kayo, ligtas kayo dyan, no? Then, shoutout din ako sa Team Dalisay, kung saan currently employed ako ngayon. Then, sa Rosewood, na kung saan na doon ako naninirahan. So, ingat lang ka dyan. So, anyway, isa-shoutout ka ba? Okay na. Okay na. So, ayan ito yung sasabi namin si Rodel na 24/7 na driver namin yan. Ngayon, kung saan kayo magpapadrive sa kanya, basta land lang. Kahit walang Waze, kahit walang Google Map, grabe, ang lupit na ito. Baka nga tuturuan niya pa yung Waze Malupit to, malupit. Kaya tested siya. Kahit saan mo yan irumbo, kahit anong layo, pag pinadrive mo yan, grabe. Yung 2 hours, kukunin niya ng 1 hour driving lang. Promise talaga. Kaya eto, sabi ko nga sa inyo, hindi nagkamali ang Dalisay, nahihiyari siya bilang driver. Kasi at the same time, alam niya yung traffic rules, no? Alam niya lahat kung saan yung pasikot-sikot, yung shortcut, lalo na't kung nagmamadali kami, may appointment kami pinupuntahan. Pag tinanong mo lang siya, sasabihin lang sa'yo, sir, saan ba ang way natin? Dito sa BGC, dito tayo. O, sige sir, alam niya na yan. Nakaprogram na yan. Kaya,
kami ay natutuwa dyan kay Rodel, no? So anyway guys, maraming salamat sa pakikinig, walang sawang pakikinig sa short vlog ko. Nanaway maging payapa at ligtas ang lahat. At sa biyaya ng Panginoon, lagi natin pasalamatan, no? Sa paggising lang natin sa umaga, magpasalamat tayo, panibagong buhay, no? Anyway guys, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!